Yeah, what up sa inyo dyan guys? Tara pag-usapan po natin itong pagbibigay po ng panayam ng komento po ni Inday Sara sa binubuo pong komite ng ating kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos. Sa balita na to, ipapakita ang kanyang reaksyon sa pag-iimbestiga na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa mga korupsyon sa gobyerno natin ngayon. Umpisa na natin to kaagad. Hindi natin to pagtatagalin. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisa na natin to. So, ayan nga mga tol, no? Umpisa na natin to. Sabi dito ay pinuna ni Vice President Sara Duterte ang pagtatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project, no? Okay, yan po, no? Hinamon pa niya ang Pangulo na tanggalin ang House Speaker. So, tara. Panoodin po natin to, saka po natin pag-usapan, bigyan po natin ng komento, opinion po tong bagay na nakapaloob po dito sa balita na to. Yan po sa parte na yan, no, na sinabi ni Inday Sara na kung pangulo ka at nakikita mo na mayroong korupsyon, dapat inaaksyonan mo na kaagad, tanggalin mo na kaagad si House Speaker Romualdez na kanyang pinsan. Alam naman po natin na kung talamak po talagang korupsyon at maging ang pangulo mismo merong mga nakapaligid sa kanya na korap, dapat naman talaga tanggalin yun, di ba? No? Pero napakalabo nung sinasabi niya na agad-agad dahil sinabi niya, ganun na yun, tatanggalin na dahil yun ang kanyang komento na medyo nabubulol pa nga yata. O, namamali ako ng pindot, sorry. Nakakamali-mali na tayo lagi ng pindot dito. Anyway, hindi tayo nagkakamali sa binibigay nating komento ngayon patungkol kay Inday Sara. Bakit kanyo? Diba, kung ikukumpara, ako hindi po tayo pro BBM. Lagi po natin sinasabi, paalala po yan sa mga videos po natin na laging gumitna para matimbang po natin yung kaliwa kanan. Ayun, no, gitna. Diba? Tama? O, ayan. Gitna. Para matimbang mo kung ano yung mabigat. Diba? Kasi kung hindi ka gigitna, kampe ka kagad, pro BBM ka, pro Duterte ka, 'di ba? Ang mangyayari sa iyo, hindi mo malalaman kung anong tama. Para sa iyo, mas matimbang ito dahil kampe ka. Dahil kampe ka na kaagad, no? Bias ka na. 'Yun ang
ano dun, no? Problema dun. 'Di ba? Totoo po 'yan, ha? Yan po ang katotohanan diyan. At ngayon sa komento niya na dapat tanggalin, siya 'yon, 'no? Hindi naman gumagana, tumatakbo ang gobyerno dahil sa isang salita niya lamang, 'di ba? Eto nga pong ating pangulo ngayon, 'no, hindi man tayo pro BBM, pero naniniwala ako merong proseso na pagdadaanan. Ngayon, magiging question lang talaga diyan kung mapapanagot pa niya 'pag ito po'y lumabas na guilty, 'no? Do'n po magkakaproblema. Pero wala pa nga, 'di ba? Inuumpisahan at may pumupuna kaagad. Questionin po natin, kung tatanungin po natin, 'no, marami po sa atin bumoto kay dating, Pangulong, Rodrigo Duterte, 'di ba? Pero anong ginawa po ni PRRD do'n sa mga nakita po niya, 'di ba? 'Yan din po itatanong ng mga kababayan natin, 'di ba? Noon pa man ito meron na pong, flood control, 'di ba? Ngayon nga po, nakikita po 'yan. At ang ilang mga dikit po sa ating, dating pangulo, questionable din ang kanilang mga pamumuhay. Dahil 'di ba, meron pa nga pong isang madikit sa kanya, hindi na po natin papangalanan. Tila yung pamilya tumatanggap ng ano 'no, proyekto mula sa gobyerno kahit na siya po ay nasa gobyerno nung panahong kasalukuyan. Tama ba? Panahong kasalukuyan. Yung panahon noon, 'no? Tumatanggap dikit sa pangulo noon, 'di ba? Susunod baka mapag-usapan natin kapagka pumuputok na, iniimbestigahan na rin yung iba pa. Napakarami, Parmali, pa. Si Duque nasaan na, 'no? Lahat po 'yan sa administrasyon na nakalipas. Marami pa. Hindi lang po EJK ang mga naging usapin diyan. Pati ang mga usapin sa COVID noon, kung gaano kalalaki ang pondong lumabas, questionable po 'yan. Disclaimer lang ha, kayo gumawa ng research po ninyo, mababasa naman ninyo at makikita nyo marami pong pruweba diyan. So nasaan? Nagkaroon ba, sinimulan ba? Nagkaroon man lang ba ng pagsisiyasat sa mga bagay na 'yan sa nakarang administrasyon? 'Di ba wala? Tapos ngayon, itatanong mo ng ganyan sa pangulo ngayon kung ano yung dapat niyang gagawin, dapat tanggalin dahil sinabi mo? Bias 'yon. Imbestigahan muna, 'pag lumabas na guilty, guilty panagutin ng pangulo ngayon. 'Di ba sinabi naman niya 'yon sa isang interview sa kanya na doon naman talaga titignan siya sa gagawin niya, 'no? So ngayon, panoodin natin patuloy, 'no, kung ano pang mga masasabi po ni Inday Sara po dito.
So ayan po, no? Kitang-kita po natin kung ano po ang nangyari dito sa balita po na to. Malinaw po nating maiintindihan na kahit sa panahon po na ito ng sabihin na natin nagkakaroon po ng problema, malawakang korupsyon. Kahit na ang dating Pangulo, kanyang ama, ay nasa The Hague, may problema o ano man, nangingiba po yung political na labanan po ngayon, no? Especially dito po kay Inday Sara, makikita mo yung galaw niya. Nagkikita pa dapat sila, ayon na rin sa balita at kanyang salita na dapat ay tila magkikita sila pero hindi na muna niya tinuloy. So may katotohanan kaya yung sinabi ni Trillanes, no, na itong si VP ex-VP Leni Robredo, meron pong ugnayan talaga itong dalawang ito, no? Merong madikit na pagkakaibigan. So sinasabi ni Trillanes noon ay huwag suportahan itong si Leni. No, kamakailan lang pala 'yon, no? Dahil kahit manalo nga siya, kung nanalo man siya noon, hindi daw mapapanagot, hindi iimbestigahan, hindi mapupunta sa ICC si Digong dahil dikit daw itong si Sara, VP Sara at si Leni Robredo. So tila parang pinatutunayan nila ngayon na merong ugnayan talaga ito. Sa akin lang sa aking pananaw, sa akin nakikita ngayon. Kayo ang humatol. Pero yan po ay out of context na dito sa topic natin ngayon. Dahil ang topic po ngayon ay yung issue po ng flood control. Isa sa pinakamalala na korupsyon sa history po ng ating bansa na iniimbestigahan ngayon. Pero marami nga po hindi na makapag-intay, no? Gusto madaliin na. Hindi po natin masisisi ang lahat dahil 'di ba? Ang gulo ng Senado, 'di ba? Paano mo papaniwalaan? Puro bias. Hindi naman lahat-lahat, hindi talaga puro pala, no? Marami bias. Halimbawa, no, good example ng mga bias diyan ay yung mga pro Duterte na senador, 'di ba? Duterte Black. Merong issue si Sara Duterte sa confidential funds pero in-archive. Dahil sabihin na natin, admit it, no? Maraming pro Duterte. At meron doon mga pasayaw-sayaw na mga senador nagsipag-yes din. 'Di ba? Sa kanyang unawa. Pero I believe marami pro Duterte doon kahit dun sa mga nagsasabi na hindi sila pro Duterte. Questionable ang kanilang mga proklamasyon. Anyway, bago tayo magpaalam sa video po na ito, anong masasabi mo ngayon dito? Si Inday Sara, si VP Sara, kino-question ngayon yung pagbuo, no? Sa pagbuo ng komite na mag-iimbestiga sa flood control project corruption at nag-uutos na dapat itanggalin na daw agad si Martin Romualdez. Ikaw, ano masasabi mo dyan? Pag-usapan natin yan sa comment section. Magre-reply tayo as much as possible, no? Pero ngayon, magpapaalam na muna tayo and peace. Huwag nyo kalimutan pindutin yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya ulit sa susunod na video.